Let's check the recent signings habang papalapit na ang NBA playoffs. Tapos na ang trade deadline, so mag-expect na lang tayo ng mga free agent signings. Former first round pick ng Hornets, Kai Jones, signs with Philadelphia 76ers. He was selected 19th overall noong 2021 NBA draft. Nirelease nga ito ng Hornets noong October 2023 dahil sa kanyang behavior sa internet. Kung nabisita nyo yung Twitter niya noon, grabe yung ingay na ginagawa niya, and alam yung kailangan niya na ng mental health. Pero mukhang na-overcome niya naman na ito ngayon, so sana. Okay din naman kasi yung naging performance niya na ito sa G League ng Sabado. 14 points, 8 rebounds, 5 assists, 5 steals, and 1 block. Ayon kay Nick Nurse, gusto niyang 10 days lang muna para magpakita talaga yung bata and titingnan kung may progress ba at kung makakatulong sa playoffs. Tsaka sa pinapakita niya sa G League, baka bigyan daw ulit ng another 10 days hanggang sa magkaroon ng final decision. Kasi kailangan talaga nila ng big man habang wala si Joel Embiid. Tsaka kapag bumalik, at least merong reliever sa bench. Tsaka trip ni Nick Nurse yung napanood niya sa G League kasi nalalaro niya yung role na plano niya rin para sa kanya. He is not trying too much, hindi niya pinipilit yung mga possessions. Nakailang dunks nga ito showing off his energy. He runs, he sets really good picks, and patuloy yung actions niya. Hindi yung stagnant kapag nag-screen. So far so good sa observation ng 76ers kay Kai Jones. Another 10-day contract para sa Cleveland Cavaliers, Marcus Morris. Si Pat Bev pa yung pinakaunang nag-report neto, pinanis sina Shams at Woj. Morris started this season sa Clippers pero na-trade ito sa 76ers and then napunta ng Spurs pero hindi ito nakapaglaro at nag-agree na lang na magkaroon ng buyout. Sakto lang yung signing na ito for the Cavs kasi in and out si Evan Mobley due to injuries. Never naging healthy this season pero okay pa rin naman yung record nila. Tapos sina Max Strus at Dean Wade, ganun din na merong iniinda. Additional veteran presence din sa Cavs. 14 years, averaging 12 points per game, shooting 37% sa 3-point distance. Lastly, para sa Phoenix Suns, another 10-day contract ay Isaiah Thomas after mag-explode na naman sa G League. Nag-average ito para sa G League team ng Jazz ng 33 points per game, shooting 45% from the field sa loob ng 4 games. And yung matagal na nating sinisigaw sa Suns na point guard is finally naglagay na sila. I like more of a traditional one, yung kayang ma-expand yung game ni Booker at KD nang magkasabay tapos may Bradley Beal pa, diba? But with the experience of IT, it is worth the signing. Isama kaya ng Phoenix Suns si IT sa kanilang playoff run? Let me know all your thoughts sa comment section below.